Sapagkat si Kristo na walang kasalanan ay namatay ng minsan para sa inyo na mga makasalanan, upang iharap kayo sa Diyos. Ang banal na salitang inyong narinig ay hango sa Biblia, Aklat ng Unang Pedro 3:18. Broadcasting Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Ang oras, mga kabanat, eksakto na pong 7:32 o alas 7:32 na po ni pagkaaga ang oras na yan, hatod sa to kang LYRR Realty Development Corporation. For decades, LYRR Deca Homes has been committed to building quality homes for Bicolanos. Introducing Deca Asraya Residences, your haven for luxe living in the city. This new community is inspired by its name Asraya, a Sanskrit word meaning one who gives refuge, shelter, and protection. Elevate your home, elevate your lifestyle with our elegantly designed 3-story units with carport and provisions for 5 bedrooms and 4 toilets and bath. It features a lot area of more or less 78 square meters and a floor area of 145 square meters. The ground floor area offers provisions for foyer or receiving area, dining area, kitchen area, 1 bedroom, service area. The second floor area offers provisions for living or family room, master's bedroom with toilet and bath, 1 toilet and bath. The third floor area offers provisions for 3 bedrooms and 1 toilet and bath. Redefine community living with its premium amenities. The Deca Asraya Residences Clubhouse features a multi-purpose facility with swimming pool. Deca Asraya Residences is an emerging district in the pilgrim city of Naga, located close to the Basilica of Our Lady of Peña Francia and other churches. 11 kilometers from Naga Airport, 2.5 kilometers from CBD Bus Terminal, 2.4 kilometers from Bicol Medical Center, 100 meters from Basilica of Our Lady of Peña Francia. Welcome Lux Living at Deca Asraya Residences. Bawal ang duwag, bawal ang takot, bawal ang pasaway. Sa Radyo Banat Extreme, kasama ang mga BBS Banat Patrol at ang bad boy sa radyo, Benji Rivera sa BBS Banat Extreme sa 91.9 BBS. Hello! Marhay na aga mga tugang, buenos dias mga ka-vlog, mga ka-tweet, ka-Facebook natin dyan. Iba na mga partner, ang mga basher, mga trolls, mga haters. Abay, gising na, bangon na mga kapatid, marata na kamo. Radyo Banat na mga tugang, today is Thursday. Aldo po kita ko dyan din Webes mga kabanat. Petsa 29, tama. Ay pambihira ang bilis talaga kang panahon partner oh. Perang kimbot na lang pare ko, laog na po ang bulan na Pebrero pare ko. Ano? Kaya mag-iribanan po kita digdi sa laog kan programa. Ako po si Benji Rivera at your service. And kay Balanta sa newsroom, si Jonel Yaon. Dahil lang nagpapahiling.
Sa technical mga kabanat, si Boss Ariel Camarotti, Boss Stephen Fabis, and syempre mga Dabarkads kay Balantaan sa tuyang mga Balat Brigade. Sa mga mapaabot po kan sa indong mga text messages, babasaon tayo digdi sa lawag kan programa 0919 956-4392, saka sa mga naka-globe 0906-280-4202 mga tugang. Ano po? Babasaon tang sa inyo pong mga text messages digdi po sa lawag kan programa. Mga shout out natin dyan. Ano po? Babasaon niya ni Tito Benji Atyan. Ano po? And kadakol po kitang mga pinapa-follow up na mga reports digdi po sa tuyang newsroom partner at si partner Junil garo may lakaw, importanteng lakaw ye. Ano? Actually nga ni ye si Tito Benji Iguaman. Kaya lang kay Puanta ye magkayod. Kaya si may mga trabaho pa dyan ako, sabay-sabay na po, bangon na bangon, gising! Si Benji Rivera, Radyo Banana. Walang masama ron, hindi masama ang mangarap. Syempre, Kayo, gusto ko ng swimming pool. Kayo, gusto ko ng yung mga maagang gumigising, VHS. ang mga mami, mga daddy na makayod pa Hindi masama. para po sa family, saludo po ang Radyo Banat sa Indo partner. Ano? Yung mga nagmamatang amay partner para lang makahatod sila sa mga chikiting, makalaog sa trabaho, maglaban ng patas sa buhay partner. Dawa masakit po ang buhay mga kapatid. Gabos na lang nagtataasan. Yung produkto kan petrolyo yung diesel, ako langkaw na naman nangalas ako kasugba pagkarga ko partner. Nako, halos sirisimana na lang po mga tugang, nagtataas po ang presyo ng petrolyo. Sabi nga ni Kem Parikoy, yung mga nababasa ta dyan, igos, tius, ugak, tigbak. Anong klase pa daw pagtitipid gigibulta, ano? Daw anong tipid partner talagang day aya. At siya mga tugang, may mga, ang mga Dabarkads si mga naka-motorsiklo dyan partner, yung mga naka-tricycle, saka yung mga naka-top down. Apo dyan top down mag-ingat po mga tugang, lalong-lalo na po yung mga naka-e-bike. Sunod-sunod po yung aksidente mga Dabarkads. Dyan po sa Goa, Boss Aye, paki-apo di daw ang PNP Goa tabi partner. Grabe po yung aksidente dyan sa Goa. Halos kan Friday, igwa po kitang nabaritaan na yun bagang yung mga nagtitindang sira, yung mga naka-tricycle, apo di da top down dyan na aksidente po dyan sa Goa. Nabanggaan po si Dakan na sarong truck. Ano po? Elf van ba yun? Ipa-follow up na po yan. Taang saro po sa biktima, gadan, halos pamangkin pa ni wifey. Ano po? Taga-Tinambakyi. Nagtitinda lang si Dayi ibagang sira. Ito bagang nagdodor-to-door, partner. Mga taga-Tinambakyi, taga-Tinambak. Minalas-malas po mga kabanat, na head-on sida kaning paspason na truck partner. Medyo sinawing palad po yung driver saka saro pong 18 years old na babae. Halos pamangkin na ni wifey, taga Barangay Filar Katinambak. Ano po? Kaya condolence diyan ki Joy,
saka ki Anga. Si Anga, first cousin ni Mrs. Si Joy, ang agum niya, iyo ang trabador ko dyan sa, yung pinapatrabaho ko dyan sa Kiburak partner. Condolence po sa pamilya, nakakamundo ta sa murang edad, mga tugang. Dahil mo man masabi na pinapabayaan kan magurang na magtinda sa sakit po kang pagbuhay ko niyan. Aram ko po ang klasikan na pagbuhay kaning pamilyang ini. Ini pong na-aksidente dyan sa Goa. Yung mga nagtitinda partner din na sira, yung door to door. Dahil man po masabi na kaya tinutugutan kan mga magurang partner, ining mga aki nila na magtinda. Naku, sa hirap ng buhay ko niya partner, sa sakit po kan na buhay ko niyan, kay po na bako lang po ang ama, ang ina nagtatrabaho. Maswerte nga niyang sarong pamilya kung ang mga aki nila nag-i-initiate na maghanap buhay para dagdag kita. Di po din do pag para sabihon na kaya ngeta sa edad na yan, tinutugutan ngayon magtinda. Bako po yan ang rason. Ang rason po dyan mga tugang is poverty. Ang pagtios. Saka sisay man po may gusto na maaksidente sinda. Kaya ang pangapudan ta na lang duman sa may sadiri po kan na truck. Dyan sa, di ko aram kung taga-sain. Paki-follow up mo daw partner kung taga-sain yung naka-aksidente dyan sa Goa. Aaramon ta kung totoo kasi mga tugang ini nakuha ko lang pong initial bareta. Aaramon ta po kung i-confirm ta po kung totoo ini. Nangyari dahil si aksidente alas 3 ding hapon. Alas 3 ding hapon Ganyan, hindi po i-confirm ta pa ini Nakaabot po digdi sa Bicol Medical Center si biktima na babae, si pamangkin na po ni Agum, alas 8 na po ni Banggi. Tas si ambulansya na po dyan sa Goa, ang sabi, mayo na pong lisensya si driver. Partner, si driver na po kan ambulance dyan po sa Goa, hindi po nakaabot lang sa kong info, dahil na po makadrive, tamayo na pong lisensya. Yan si rason. Kaya nagparahalat pa na po din na ibang driver o papaano po na ihatudig ni sa Bicol Medical Center, ito pong biktima. Kaya natitian dahil ni dugo. Yan po ang nakaabot sa mong informasyon. Kaya apudan mo partner ang PNP Goa. Iko-confirm talang po mga tugang kung totoo na si aksidente po dyan sa Goa, partner, alas 3 din hapon nangyari, na ihatod na po digdi sa Bicol Medical Center is alas 8 na po ni Banggi. Kumatos na po si biktima hanggang sa bawian na po ni buhay. Yan. Ang rason na po mga tugang, dahil na po tulos na ihatod digdi sa BMC ta either mayo na pong driver or si driver man na pong available mga kabanat is mayo po daang lisensya. Si Benji Rivera, Radyo Banat. Ko lang po yan, re-raise ko lang po yan ng issue na yan kasi kung araw po kayan, kung totoo yan mga tugang, yung sabi na mayong lisensya yung driver, nag-apply kang driver na mayo kang lisensya? Or baka expire, mayo na lamang iba dyan na nag-volunteer na mag-drive din na ambulansya para ihatod ining mga biktima? Or mayo kamong driver o mayo kamong ambulansyang available? Yan po ang hinanakit kan pamilya, kan biktima. At mga sadiring tao pa po ni Agum, dyan sa Tinambak, ini pong pamilya kan biktima dyan po sa nangyaring aksidente sa Goa.
hihilig-hilig ko si Joy, ang ama kani, mabuot. Mahigos partner. Matibay sa masun partner matibay sa trabaho, mahigos. Iyo man ang agom. Pinsan ni Mrs. First cousin, kaya namumundo po ako araw kani ang nangyari dyan po sa pamilya na yan. Kaya kung nagdadangog man po ang may sadiri kang truck, ma'am, sir, kung si Say man po ang may kasalan, tabagin na lang po. Tabistado ko ang pamilya na yan. Mayong-mayo po yan. Kaya po nga nagtitinda din sira, ini pong aki na ini pong nagadan, tios po ang buhay. Ano po? Kaya po nga nagtataga teritinda din na sira, door-to-door parikoy, sakay kaning tricycle, ining apod din na top down. Yan ang nangyari pa. Ano? Masaklap masaklap ang istoryang ini. Kaya mag-ingat po ining mga driver, lalong-lalo na po ining mga naka-tricycle. Mayo kamong laban dyan sa mga truck na yan. Ano po? And siguraduhin din do ang preno. Yan pong mga lugar na medyo paahon, pababa. Minsan din po yung kinakayakan na preno. And hindi man pong mga driver kan bus, mga truck na Dracula, ingat po, ano po, lalong-lalo na kung may mga nahihilig ka mong mga may habal-habal, may mga e-bike, nako, kamo na lang po magdistansya. Intindiyon na lang po ining iba ng mga kababayan. And hindi man pong mga naka-e-bike, mga naka-tricycle, mga naka-top down, dahil po kamo makipagsabayan dyan sa highway. Ang nahihilig ko pong problema, mga tugang, ang ibang mga driver, kaning tricycle, ining top down, e-bike man o ano, kapag nasa highway po kamo, dapat is doble ingat kamo ta, di kamo sa santuhon kan mga darakulang auto na ni. Ha? Yan lang nga agihan ka, ano ka, yung bagang agihan kayi sa highway, medyo pinapalid-palid kayi. Yung baga, nako, mag-ingat po. Pagkatapos kan aksidente na yan, mga tugang, tulo pa ha. May tulo pang katao ang binawian po din buhay. Diyan na naman po sa gawa dahil po sa vehicular accident. Ano po? Sunod-sunod po si aksidente, mga tugang. Ini po nakamotor, ano po, tulo po ang nagadan matapos na araduhon kan sarong puting Isuzu Altera, SUV po ini ha, SUV, ang saro pong Trimobil na naman, saka po duwang motorsiklo dyan sa barangay San Juan Bautista, Goa, Camarines Sur. Ano po, ini po kanakaging Miyerkules. Sinainot pong sinabi ko na yung pong mga biktima taga Tinambak, yung mga nagtitinda din sira, nangyari po yun garo Friday. Ano po, Friday ng hapon. Friday na hapon, mga alas 3. Ano po. Kaya, apo din daw partner ang PNP Goa. Aramon ta kung ano na po ang disposition din na kani. Makikipag-ariglo ang driver. Kamusta na po sa iba pang biktima. Grabe ha. Grabe po ini mga aksidente, ini mga kabanat. Naobserbaran ko lang po naobserbaran ko lang, lalo na dyan sa mga highway, dawa, gurano po ka delikado, mga tugang, nakikipagsabayan ining mga mga tricycle, mga habal-habal, ang iba nagkakayod, gahanap buhay, kaysa magparatunganga ka partner sa harong mo, kaysa magparatunganga ka, magparahalat ka ni grasya, yun na po yan ang buhay tay. Talagang pag inabot ka talaga din aksidente, nako, kadaklan po dyan sa mga nasa highway, mga tugang, ining mga habal-habal, bigla na lang po ining nasulpot dyan partner sa gilid. Nako, yan. Mag-ingat po, mga tugang ha.
ta dyan po sa Goa, Utrohongko, sunod-sunod po si mga aksidente dyan. Ano po? Kaya pabutan ko po din na condolence ining si Joy. Mabot ining si Joy. Permi ko ding pag may pinapagibo ako iyon din inaapudan ko. Mahigos. Matibay na mason. May mga aki sa radit pa. Kaya lang ining garo pa 18 pa lang dahil ini. Naghahanap buhay naman tabi ta para makatabang sa magurang. Mala nakasabat po di aksidente, nagadan ini pong taga Filar Katinambak. Si Cam Benji Rivera. Radyo Banat. Ay nako, mga driver ha, ingat po mga kabanat. Lalong-lalo na si mga door-to-door. Yung mga paspasero partner. Kadaklan na may hinahabol na oras. Ang iba dyan, puyat. Palibasa darakula po ang mga lunadaninda. Mayo na po sindang, bahala na. Kung si Say po ang mahagip na dyan, ayun na yan. Inibang pong SUV, ang sabi na po minor de edad na po ang driver. Minor de edad na po ang driver, garumayo pa na pong lisensya, partner. Kaya di ko aram kung kinulong di kan PNP, ano po ang disposition kanita, tuluman po ang nagadan, kan araduhon po kan sarong Isuzu Altera. Ini pong sarong trimobile sa kaduwang motorsiklo. Si Cam Benji Rivera. Radyo Banat. Yan ha, ang oras mga tugang is 7:53. Sa umaga, isa sa mga pinakikinggan, Radyo Banat Extreme. Mayo pa partner, apo din para dahil na maputol ining issue ano po. Ang saro po sa mga suspect duman sa truck, duman sa aksidente yung mga taga-tinambak si biktima. Oy, si driver pa lang. Si driver pa po dakan na tricycle, binawian naman po ni buhay. Ano po? May nag-text pa lang sa ko. Si driver da po kay itong tricycle, binawian naman po din na buhay. Ano po? Kaya aramon ta po sa si Say ang makakaulay ta. Chief of Police, si Say hindi ko nahihilig na pakilang mo na lang partner. May makakaulay po kita mga tugang dyan sa PNP Goa, si Sir na Rodolfo Borromeo. Tamang-tama. Makakaulay ta mga tugang si Chief of Police, Sir Rodolfo Borromeo, para matawan na po kita din na details dyan po sa mga nangyaring aksidente dyan sa Goa. Sir, good morning po. Si Benji Rivera sa BBS DWLV. Sir? Good morning po, inot na inot. Bako po ako si Rodolfo Borromeo. Bako pala. Sorry, sir. Police Major Ronald Brugada po yun eh. Si Sir Brugada, sir, good morning po. Pasensya na, ano po kaya, ang sakuyang coordinator baguhan. Sir, bako taga-tinambak ka, Sir Brugada? Iyo po. Ay, sir, good morning. Ay, mahapot ko lang po ining nangyaring aksidente dyan po sa Indoser sa Goa. Itong mga taga-tinambak po si biktima, Hepe. Taga-tinambak po. Iyo po. Yung aksidente po yan? Ito pong mga itong nagtitinda ng sira. Okay. Iyo po, itong inot na, Biyernes, Friday. Iyo po, opo. Ano na po ito, sir? Ano po ang nangyari? Mga taga-tinambak po ito? Mga taga-barangay Filar ka? Iyo po, actually, halit na tinda sa Kuya, bigli nung the other day, pansarong aldaw, bago ito nangyari aksidente sa Udma. Iyo po. Kaulay ko na mismo si Magurang katong sarap na sa binawian ng buhay katong itong taga-tinambak to. Mm-hmm. So, ang update po kato, sinda privately nagpuruli, So, may sadiri katohong truck
saka si magurang katohong taga Tinambak na binawian ng buhay. Ano po? Pero So, sir, pero po pala sir pero si biktima diyan sa diyan na yung mga taga Tinambak po. Pero po ang ganda diyan, tabi sir. Si reported sa mo sa kang nadala pa man nga ni ko si Dowa sa hospital pero pag kalipas ng pirang oras baga si saro nga ning agi katong taga Tinambak. Si babae po yan itong babae. Oh, Itong babae yan, yung taga Tinambak na yan, itong 18 anyos na po yan. bako. Si para sira po. Ay, yun po, si nagtitindang sira. Si Dave po yun, si Dave. Lalaki. Si ganun din. Okay. Sige po. Ito, nag-urulay na sin nagbibiman nga sa kuya si mga magurang katong taga Tinambak kay bangan si Kapitan Larka. And itawan ni sinda ng auction na anytime pwede sindang magkaso. Lagad may na po yata sinda, may urulay na sinda sa katohong, may kadiri katohong kabanggaan nindang truck, no? So, duman sa urulay nito, pribadi naman ito, dahil na ito sakop ang polis, kasi ang polis baga ma-investigar pag na-filing kaso, no? So, sa madaling sabi, no, garo nagkaulay ng duwang lado. So, siguro sa investigador, garo pagkakaigwa sa naning pag-urulay, siyempre, makakaya po kaya ng yung mga naging damages, danyos, katohong naging biktima, katohong kabanggaan, katontrak. So far, ang advice ni Senda, kung anong pag-anuhan nila, sa abogado na lang nila pag-usapan kung maurulay silang pribado. Kami nakaalalay sa naman kung ano sa nang gusto nila, dahil sila yung biktima, although sinabihan mo na nga anytime, pwede mag-filing kaso. Pero ang sabi kaya, nag-olay ko kaya mismo so magurang sa si Captain Campilarga, maurulay mo na dasinda. So far yun ang update katong sa itong inot na aksidente kang sarong semana. So, ganyan pala po, Hepe, sa bilang nindo, saro pa lang ang gadan. Iyo po, oo. Kaya tama pa man kaya actually, pero may kami sa itong official report sa PNP, baga permission ng official po. report. Yes. Kaya pwedeng itong naistoryahan sana. So, kapuan mo ng official report, evidence-based kami, kumbaga. Ini pong nakaulay na kan may sa diri kan truck, iyo po ini si driver kan tricycle. Yung nakaulay ka may sa diri kan truck, si pamilya ka to, ito so, so nagadan na-report na nagadan. Iyo po, nakakamundo yan. Garo kababayan mo pa yan, sir? Diyan sa Tinambak. Okay nga ni piga si kaso tama niyang digdiyo. Bako lang sa mailing kababayan na si Kason. Kundi trabaho pa yan. Kaya lang, siyempre, mas lalo tang pagkaano niyan sa kababayan kaya. Sa dirang tao man nga ni, sa dirang tao ko man itong mga biktima ito. Iyo po. Sir, ano pong nangyari? Si Say ang nagkakalinya. Paano nangyari ang banggaan na yan? Tabi, sir. Actually, ining mga taga Tinambak itong mga parapindang sira. Tapos inihong man truck para sinda pala og duman sa junction kang Pasiring Salamon. So, according sa investigasyon, halos magsabayan sinang maglog duman, kaya lang mahiling duman sa gira man kang tinampo na nakalaog sa na-encroach katong truck so linya katong Trimobile, no, na ini man Trimobile, pero sabi man nga sarado sa naman kasi mga init na kalig duman, makaskas man kaya si Trimobile. So si truck man laog sa linya ng Trimobile ta kurbada kaya naghanap ng garong belo si truck. Yaw naman inihong Trimobile. Dahil nagbigayan, madaling sabi, dahil sila nagbigayan sa linya. Pwedeng na magkabigayan sa kurbada po kaya siguro
ang tawag nito, nagkabiglaan, nagkatarakaan, parang grabe. ganyan. Kung baga, siguro kung nahiling man ito kontra kung may paabot na Trimobile, ma-minor man siya naman sa kurbada. Hindi man si Trimobile, kung nahiling naman ng pasiko si truck, so siguro ma-minor man. Kaya lang, nagkabiglaan na kaya duman sa ito eh. Medyo kurbada kaya ito. Kaya Ipo. nagkipag-kurbada kang truck, na-cross niya so linya ka itong Trimobile. Si may sa diri po kan na truck tabi hepe, taga partido man or taga side po? Taga Digdi man sana sa taga barangay Goa. sa Lamon, oo, sa Goa. Mas marina tong nag-ulay na sinda po para lesser na yung yung video araw may gusto kayan na aksidente na yan po. Iya Marina po, tong yung nag-ulay na. yung sabi may man sa inda na kung ano po yung gusto nindo na lakdang nagibong kang PNP, sunodin mi po. Kung gusto nila mag-file, kami anytime, may naman. Kaya lang siguro, dahil sinda na po personal, pamilya na din ang nag-decision, nakaulayon mo na ang may sadiri contract, yun po, garo na to ang naging decision ninda na garo mag-urulay na sana, duman, out na po duman ang PNP. Yes sir. Okay. Medyo may urulay na kaya, siyempre may urulay na yan ng financial. Dahil na kami dyan pwede baka masahotan pa. Iyo po, iyo. Sabi nag-aahinti pa po. Ayo. Okay. Sir, kaso ugma, gwapa, sinimbang tulos yung aksidente na yan. May saro pang SUV. Diyan din sa Goa na binanggan na din ang tricycle saka may nakadamay pang duwang motorsiklo. And totoo po sir, tulo ang gadan dyan sa bagong vehicular accident dyan? Iyo po, yung yan, suod mga alas 7:30, so hapon, sa Kalabaan na naman kaniyong Tinambak Goa Road. Pero particularly duman sa Barangay San Bautista, kaning Banwaning Goa. Ining SUV, magkasunudan sa kaan Trimobile pa nagdadalagan sinda sa medyo patukad na na kalsada. Sigun sa mga testigong yaraon duman, si mga taga duman, makaskas dahil yung SUV, and nag-overtake ka Trimobile. Alagad, tinaman niya pa so lubutan kan so Trimobile. Maray na sana si Trimobile, si driver kan Trimobile, naagapan niya so pag giwang-giwang kan sa iyang Trimobile. So ito, pagka kumbaga nasagi pa kan si SUV, si inovertikan niyang Trimobile, kinabig niya yung manibela dahil sa kaskas niya, nakabalyo siya sa opposite lane, kasabatan niyang kalsada. Yaw naman ining duwang motor na yun na hali man, paibaba man, hali man sa indang mga residensya, kasi sa indang mga katuyuan digya sa sentro kang Goa. Okay. So, kang nangyari yan, ito hong sarong magtugang na sakay katuhong smash na motor, sa kasuyang pala, dito pong magtugang, parehas po ito binawian ng buhay. Then, ito naman sarong motor na Rossi, si driver po kato, binawian man ito ng buhay. And si sakay niya man, dinara ito so hapon sa Naga, para sa magkakanigong assistance pa kang medical. Opo. And ito si kahapon, si nangyari kahapon. So balik kahapon, igatulos kita ning tulong dead on arrival sa Goa Municipal Infirmary. And si Taro nasa Naga, pero may balita nga ni kanina medyo delikado pa So pigalat may pa ang official update katuhong daraw yung pa sa Naga na biktima. Official update pa kung na po si kato. So sa dire-diretong ko na So sige po. Yan, si Satuyang driver sa kang SUV, yaon yan sa sa kustodiya and Subanggi, pigkasuan na siya through increased proceeding. So ngunyan nasa kustodiya siya, and ang update, may kaso na po siya ng reckless imprudence resulting in multiple homicide plus physical injury and damage to property.
Sir, Yan po yan ang update po. kaniyang ano. Hepe, may totoo na mayod ng lisensya, yang pong driver kang SUV? Okay, correct yan ano, Sige po. talagang yun ang nagluluwas. So, talagang masakit ano, pagiramdaman ko po sa mga para dangog ano, saka sa mga nagpaparapuros Yun. sa Mhm. nagpaparapuros sa Facebook na verifikado ang side ng pinopost. So medyo nakakalito yan. Sige po, sige po. Actually, ang driver kay no, sarong 19 anyos na si Janela, residente man kang Bautista, digdi sa Goa. Holder po siya kang driver's license, no? Igo po siyang professional driver's license. Actually, ang code niya nga ni is A1, B, saka B1, and B2. So, yun po yan. So, ang ano kaya, may driver's license holder po siya. So, itong mga nagkalat sa social media ang mayo ng lisensya sa minor de edad yung driver, fake news pala yan, Hepe. Ano? Marigarit Fake na news na-interview me ka kaso bago nasabi ko rin yan na sabi na minor de edad. Nagkakalat talaga sa Facebook po, sir. So, yan pala, may lisensya si driver kang SUV, saka opo. Saka Kaya nga ni tayo kaya yan ang problema diyan sa yung mga Facebook na mga uploader. Sana kung tinda ning mga report, verifikado ang report. Kahapon nga ni day pa ako nagpaluwas ning although marada ko ng tulos ning media sa ko yung bisita kahapon, pero day ako nagpaluwas tulos ning statement. Gusto mo ito hong asertado ang samuyang data na i-report ba kung ito hong mga haka-haka baga. Yes, sir. Yes, sir. Sana. So far, ang sabi ka nga ni Kayan, ang driver kang behikulo may apelidong Janela. 9 anyos kang barangay San Juan Bautista, and holder kang driver professional driver's license po. Okay. Sir, araw kan nangyari duman sa inot na aksidente, nag-urulay naman dyan sa, para tulo ang ganang digdi. Nag-settlement naman sila, Hepe? Ay, dahil pa kami nag-abot naman sa settlement kasi ang trabaho may is kasuhan muna siya ng vehicular accident. Kaya nga sa Banggi po, kinasuhan mo na siya. Kinasuhan mo na si driver kang SUV. May kaso na. Ito kayang nangyaring inot, yun yung pinaabot naman, dahil man nakaabot si Biktima Gano'n hindi kayong mga biktima ngon sa presenting activity, mga taga-digbisa na ni. So, gabos ng mga dokumento, gabos na magkuha ng affidavit or ng madali mo makuha. Kaya, itong nangyaring kansa ko si Mana, mga taga-tinambak, so, si mga dokumento ka to, dahil na-provide to sa siyempre kukunin ko ang dokumento sa indang pamilya, sa bawal ba kami magkuha ka mga dokumento sa registrar ngayon, Iyo po. certificate, dahil man kami pwede magkuha sa permit sa pamilya. Iyo po. So, sa madaling sabi, ito, habang nasa tinda, mundo, nang pag-isip-isip gano'n ninda, so, gigibohon na kung ano na magiging action ninda. Kaya, sabi ko nga sa inda, sabi ko sa bago, na kami, makaso kami kayan, alagad sa pamilya katong nainot na kansa kong semana, iba man si naging decision. Kami, si decision may, sa dahil man kami pwede magparalat ang trabaho may, pag may nangyaring mga insidente, ang involved na suspect, sa mo yung kakaso yan. So, kaya ini yung nangyari kahapon, may kaso na po ini yung, sa vehicular accident. Ining si Janela. Ano po? Opo, Junela. Junela, okay. Janela. Okay. Sir, last question. Janela. Last question, yan na lugar na yan, accident prone yan, tabi Hepe? Actually, ganito kaya yan. Ini kayang tinambak Goa Road. Mahiling tayo bagayan. Solido na ang tinampo din. Iyo po. Kung magayon ang tinampo. Magayon ang tinampo, Velo. So, kung baga, Para sa pason. bako isa ito congested, may mga nagraralampas sa limit or sa sa malang highway. Iyo po, Highway, iyo. So may makaskasan. Ay kaya lang ang problema, although simentado siya, magayon ang tinampo, ang problema iko kitang mga siyempre, bagang area na niyo, may mga kurbada digbiyo, may Yes. kurbadang paitaas, may Iyo po. kurbadang paibaba. So kadakol tulay, kadakol mga Iyo. gano'n na Iyo po. Kaya di man nangyayari ang mga aksidente. Yung nakaagin ako dyan, magayon talaga kaya tinampo dyan, saka may mga palusong, may pababa. Nako, ang problema pa dyan, Hepe,
ining ibang mga nakamotor, ano po, ay paraspason. Paraspasan ko kaya, tamakinan tinampo. Paraspason sa kunbanggi pati mga medyo ano dyan, medyo kulang pa. Badiklom. Badiklom, Kulang, tama. oo. Okay, mag-ingat na lang po ang mga rider, mga driver. Ayun po. Chief, thank you very much, sir. Mabalos Okay po, welcome interview po. Natawan lang po kaming tamang informasyon. Katakod po kayo mga vehicular accident dyan sa gawa. Thank you very much, Hepe. Thank you. Thank you po, thank you. Okay, makatugang si Chief of Police Ronald Brugada, partner. Akan PNP Goa. Taga-Tinambak ni partner, taga-Tinambak. And siyempre, palibas sa siyempre, gabos matatabangan, trabaho yan kan sa rong police, kababayan, taga-Tinambak, yung biktima, kan si Inod pong aksidente, ay nako, nakaagi ka na dyan, yan tinampo na yan. Pag nakaagi ka dyan, partner, ang maririsa mo dyan, yung mga pakurbada, saka may pataas, may yung palusong, grabe. Makakapadalagan ka dyan din mga 120. Oo, makakapadalagan ka dyan 120 mga yun po ang tinampo. Ang problema, partner, ini ng mga nakamotorsiklo ay biglang nasurulpot, partner. Dapat kung araw po kayan, maglikay na lang po ang pares na lado. At ining mga naka four wheels, syempre, kampante ni partner kapot mo, manibela, apat ang rida, medyo kampante. Ining mga naka motorsiklo kadaklan pati na dyan sa lugar na yan, ang motor, partner, Rusi. Rusi baga, ang Rusi baga, subok na, subok baga ang Rusi na pangmatagalan. Kaya, condolence ulit dyan sa, sa Kajoy, sa kakaanga dyan po sa Pilar Katinambak. Nag-urulay na pala, nag-urulay na. Saka si mga nagpaparapakaralat po din na fake news, nadali na naman pala si Asintado, partner. Na fake news naman si Asintado. Ang sabi ni Asintado, minor de edad na ang driver. Ano ba yan? Si Benji Rivera. Radyo Banat. Kung yan nga ng mga police report, dahil na natatarget, partner. Yan nga, mga police report niya, partner, may mga blatter yan, black and white, nakasurat po yan. Yan na lang pong mga simpleng police report na fake news pa rin dahil ako. Ano pa doon yung ibang mga barita naktaran. Si Benji Rivera. Radyo Banat. So si driver po kan SUV is may lisensya and bako pong minor de edad. Si Benji Rivera. Radyo Banat. Ang oras, mga tugang, eksakto ng 14. Makalipas na po ang alas 8. Mabuelta ang Radyo Banat. Standby! Si Benji Rivera. Radyo Banat. Sa umaga, isa sa mga pinakikinggan, Radyo Banat Extreme. Balik na kita mga kabanat. Digdi po sa Radyo Banat, sa Bicol Broadcasting System. Digdi po sa BBS, DWLV. 91.9 sa mga talapitan po kan sa inyong mga radyo. Ang oras, mga tugang, is 8:21. Si Benji Rivera. Radyo Banat. Ang oras na yan, mga kapatid, hatod sa to kan LYRR Realty Development Corporation, asin man po kan Deca Asraya Residences, mga tugang. Makukuha po yan digdi sa Barangay Balatas, harani po sa Basilica Church, mga tugang. Ano po, tamang-tama po ini sa inyong family. Ini po, first in Bicol Region, underground cabling na po ini. Ano po, ang subdivision na ini, partner, mayo ka ng mahihiling na poste. Wala ka ng makikita mga wire, partner. Yaon na po sa underground, mga tugang. And ang sa inda pong multipurpose hall, igwa pong swimming pool, ang Deca Astraya sa pong 3-story unit, may 5 pong bedrooms, 4 na magagayo na toilet and bath, dakula po ang car parking.
Kaya si mga interesado dyan mga tugang, ini po soon to open for reservation. Kaya magtaga-inquire na po kamo dyan sa DECA Office, Panganiban Drive, Naga City. Si Cab Benji Rivera. Radyo Banat. Pinapakontak ko si Mayor Tope, Jacinto Kang Lupi. Ano po? At si Mayor Topi Jacinto sa mga yaon duman sa Metro Manila kahapon. Mga tugang, good morning sa mga taga Lupi ha. Sa mga taga Ragay, Del Gallego, Kabusaw. May good news sa Indo partner, ang sa Indong congressman, saka sa Indo pong mga mayor. At kasugma po mga kabanat, ang Makati City, Makati City, nag-donate partner, nagtao po din financial aid, dyan po sa Ragay, Del Gallego, Lupi, and Kabusaw, abuton po din 3.5 million partner. Ano po? Para duman po sa mga kababayan tang binaragyo partner, yung mga talagang tinamaan. Ano po? Ito pong grabe, yung mga nagrabing mga kababayan ta. Bako man po gabos, yun talagang kaipuhan din na financial aid. Ano po? Dyan sa Ragay, kaya mayo pa si Mayor Tope. Pero nakontak mo na? Apo na si Mayor, okay ba yan? Para ma-interview si Mayor Benchi BGH Horibata kang Ragay. Mga kababayan ta dyan sa Ragay na ito pong kaipuan po talaga din financial assistance, 1,500 pesos each. Di ko aram kung guraano po. Di ko aram kung guraano po ang itatao kan sa tuyang alkalde dyan. Data pa data pa yan na ma-confirm. Kaya gusto kong ma-interview si Mayor Tupi. Ano po? Dyan sa Kabusaw, yaon man si Mayor Jun Aguilar. Dyan po sa Del Gallego, si Mayor Melanie Abarientos. Ano po? Kaya si mga kababayan ta dyan, ini pong may higustang alkalde parikoy. Ini may higustang alkalde partner. Duroman po sinda sa Makati, kay banan si Mayor Nancy Binay, saka si Makati City Councilor Attorney Dino Imperial, at distribute po ang financial assistance para po duman sa mga LGU na grabe kay itong mga kalabidad. Aramon ta po ang details kaya maswerte ining mga taga Kabusaw, Lupi, Del Gallego sa Ragay. At alsa indo pong mga official partner, bukod sa may higos, nakakakuha po din na tabang hali po sa mga mayayaman na syudad parikoy aron kan Makati. Si Cab Benji Rivera. Radyo Banat. Iyo baga parang Stephen, kung ang mayor mo sige sa naman lang tukaw dyan sa opisina, sige sa naman lang dyan din peri Facebook partner, aban-aban ma-vlog, mayo mangginigibo, ay nako, arog dyan sa limbanan. Dapat kung ang mayor dyan sa limbanan, mahigos, ako nakukuha ko lang po ang comparison. Takon ang mayor dyan sa limbanan mga tugang, arog bang kanika higos saka matibay hagad tabang, di si mga kababayan ta dyan na apektado kan kalabidad, nakakuha bang kutang bihuras partner. O bako lang itong mga itinaw kan Kapitolyo. O bako lang po si itinaw kan DSWD. O bako lang si itinaw kan Kapuerte. Kundi dapat ang alkalde, aron ka ginigibo kan mga alkalde kan First District, o dyan sa Lupi, Kabusaw, Ragay. O dapat aron bang ng ibang mayor. O
dyan sa libanan. O huna kumbaga, sabi kay ito ni Mayor Edilson, gulpi na siyang koleksyon. O, bala, tayo siyang litrato ni Gatchalian. O, igwa siyang litrato ni Senador Montulfo. O, igwa siyang litrato ni, si pato partner, Robin Padilla. O, dapat hinagadan mo maltabang ang mga araw kaya. Bako sa naman lang selfie partner. Yes! Hilingin din doon dyan sa Ragay. Si BGH, si Mayor, kaibalan si iba pang mga alkalde, na si Mayor Jacinto, nakaulay si Mayor Binay, nag-urulay, nagtaupo bagang financial assistance, financial aid. Dapat arma kaya ng Mayor Kalibanan. Sabi niya baga kayo, malakas to its. May picture si ni Inday Sara, ni Vice President. Ano day niya po yan nahagadan tabang mga tugang. Baka hanggang selfie man lang hanggang selfie. Madali man lang kayo magparapaselfie. Pero kung madiskarte ka para sa mga kababayan mo, yan ang the best. Yan ang maurag. Kung si Mayor Edilson nagpapara selfie sa naman lang, tapos bayo man lang nadadaradyan tabang sa mga kababayan ta sa libanan, ilawan mo ni sa Congressman Hori, sa BGH, sa Tupi Jacinto. Gabos naman ko yan may social media. Gabos naman ko yan nagpo-post ka sa indang mga gibo. Pero hindi nagpo-post ka sa indang mga gibo, may resulta. May resulta. Hindi man si Edilson mapus. Si trabaho ka GSO, pagtakop ng imburnal, iyon lang ang kaya. Cannot be. Cannot be ang mga kabanat. Kaya kung naka-antabay dyan sa libanan si Vice Mayor Orinio, Vice, akala ko malakas to its. Sabi kay ito ni Vice, dadangog ko, malakas nga ko kay Ralph Recto sa kaki Ate V. Malakas na siya kay Ate V, tagaroon na siya si Christopher De Leon. Pag nahihilig kaya ko ni Ate B, namamaloan kaya kung si Christopher De Leon, kaya malakas to its kay Ate B. Mayo man bagang naitabang si Orinio, si Vice. Dahil manggot sa kung si Vice Mayor Orinio ang Christopher De Leon Libanan. Pero kung nakukonvert po nindo yan sa tabang, yung mga post nindo kang panahon na malakas ki Tulfo, malakas ki Robin Padilla, malakas ki Senador Gatchalian, kung na-convert din doon yan sa tabang, may madadara po kamong tabang dyan sa mga kababayan ta. Iyon po baga, ano pa man ang purpose na nagpa-Manila si Mayor Edilson? Kaya ito baga nagpa-Manila, nagpara-picture sa Senate. Kung ano-ano, pagpuli sa libanan, mayo man bit-bit. Dapat po mga kabanat, ang sarong alkalde, kapag nag-travel, official travel, may resulta. Iyo po baga, nagduwang ka sa Senate, nagpicture-picture ka mo ni Robin Padilla, pagpuli mo, ano di ba yan litrato mong tarantula? Iyo po, dapat kaya, hilon mong gibo ka ng mga mayor sa 1st District, si Mayor Tupi Jacinto, BGH, si Mayor Binay, palibasa ang Makati partner, mayaman na syudad partner ang Makati. Ay nako, kadakol pong mga sister city ang Makati City partner. Talagang tinatabangan po ninda. Kesyo mahigos ining mga alkalde dyan, arugo na lang, ini nagsisirelfie man ni partner. May mga vlog man ini sa inda pong Facebook account. Pero pagpupuli, may darang bihuras, may resulta. Bakong araw ni Mayor Marfil kang libanan, masilpi ki Rubin, masilpi ki Senador Gatchalian, masilpi ki ki Vice President Sara, hanggang silpi man lang. Mayo man darang bihuras sa mga taga-libanan. Imbis na selfish. Ay, nako. Dapat arugon man yan kanibang mga alkalde, Si Cam Benji Rivera, Radyo Banat.
Bago yan, igwa kitang reklamo, partner. Apodanta ang Mother Seton Hospital ye. Ang Mother Seton Hospital, daitig ako ye si guarantee letter kan nakapwerte. Nag-ako dati dyan eh, ang Mother Seton eh. Minsan may nakasabay ako dyan eh. Si pasyente ye, haling kapwerte, may daralang guarantee letter. Inako kan Mother Seton. Pero kasugba, iba si eksena ye. Iba si eksena. May kabisto kita ye na day dapo tig ako si guarantee letter kan kapwerte ta gulpi na dapong naka-release, naka-pirila. Ano man kung nagulping nakapila, naka-schedule naman yan, di ba? Saka ang guarantee letter bagay, pag abot ka bulan, binabayaran po yan kang kapitolyo eh. Mayo bang kaming nabaritaan na di po nabayaran, partner? Ang rason dahi, kay itong duwang nurse dyan sa Mother Seton, o dyan daw sa Mother Seton, sabihin daw po dito ang staff, yung iba lang naman, namagi daw po kamong courteous sa mga pasyente, sa pamilya kang pasyente, mga tugang. Kasi, pere-perme yan, ano yung ang pinakasuplada? Taga DSWD o nurse sa BMC? Ganun baga kaya nagiging na pong ugali kapag nurse, masuplada ka dapat. Lalong-lalo na kung nurse ka sa BMC, dapat suplada ka. Dapat ba kung araw ka yan? Bako pag sinabing taga DSWD ka, partner, ano ka? Suplada ka, cannot be. O kaya ginibo po kan na kapwerte duman sa naghagad na tabang, siyempre makulong si Bot na si guarantee letter kang kapwerte. Dahil po pig-order dyan sa Mother Seton. Ang sabi kang kapwerte, doon ka sa NICC. Doon ka magpa-ultrasound. O yan. O di tapos si problema. Pag duman niya sa NICC, inako tulos kang NICC si guarantee letter. O. Kaya sa laning pigpapara sabi ni Kabalang, ni Joe Sabal, na maayo man ngayon mga tugang natatabangan ng kapwerte. Kamusta naman lang kayo sa Facebook, umala. Kasugma, Joe Sabal, si sarong pasyente, dahil po nakapa-ultrasound dyan sa Mother Seton, dahil na po inako si guarantee letter kal na kapwerte. Ang rason, bako sa ano pa man, ang rason na po kang Mother Seton is, kadakol na dang nakapila kasi, kadakol na dang nakapilang pasyente. Ano ba kung nakulping nakapila, may schedule ba po yan mga tugang? Si pasyente, balik din sa kapwerte. Ma'am, dahil po kaya pigako si guarantee letter gulpi na da pong, pasyente sinda duman na nakapirila na arog man da po kanendara, kapwerte din. Iyo, di duman ka sa NICC, madali yun. NICC siya nagpa-ultrasound, partner. O di, tapos ang urulay. Di ba? Arog po kayo nagkapwerte. Pag sinabing tatabangan ka, partner. Sa lahat pigsasabi ni Kabalang na ang kapwerte na may iba natatabangan. Bishate! Si Cab Benji Rivera. Radyo Banat. O kaya si amigo ko, okay na kaya, idol? Sabi ka na kapwerte, haliod ta na ngayon ni guarantee letter na naka-address sa Mother Seton. Dumang ka kaya sa NICC. O pag dumang sa NICC, mayo ka puro problema ultrasound tulos. Si Cab Benji Rivera. Radyo Banat. Mabelta po ang Radyo Banat, ang oras na makatugang 8:36. Si Cab Benji Rivera. Radyo Banat. Sa umaga, isa sa mga pinakikinggan, Radyo Banat Extreme.
Ang oras mga tugang is 8:44. Ang oras na yun hatod sa to kan Deka Asaraya Residences. Si Cam Benji Rivera. Radyo Banat. Oy, basa lang kita kaning mga text kan sa tong mga Dabar Cards. Pinapakontak ko si si Kagawad Jess Albios kan Naga City. Baka makontak mo at kaso banggi ka text ko si Kagawad sabi ko Kagawad magayon dining sa imong ordinance actually gulping magaganda talagang ordinance sa si Kagawad Jess Albios saro yan sa hinahangaan kong Kagawad di sa Naga City. Ayaw na si Kagawad tamang-tama. Yaon si City Councilor Jess Albios kasi magayon po ini niya yung ordinance yung libreng tubig sa mga customer dapat kan mga resto bar pero bakong beer bakong libreng beer. Nasa linya si Kagawad, good morning, si Benji Rivera. Live ka po ko yan sa BBS DWLB sir. Hello. Maray na agad abi, Kabanat Benji, asin sa mga nagdadangog na nagdadalan sa imong programa ngayon pagkaaga, maray na agad po liwat. Ano Kagawad ta mo na isipan na libreng beer sa mga sa mga customer. Konselo yan. Sa masunod na lang, sa masunod. Joke lang. Ay, ano po ining city ordinance Kagawad Jess. Magayon din kasi naliligaw ang iba ng mga kababayan dyan mga sa tubig na pigsiserve kan mga restaurant Kagawad Jess. Iyo tabi, kan nakaagi kaya mga perang bulan, go nagpaabot sa tuya mga informasyon na igo mga establishments na dahil nagsiserve ng service water. Pag naghagad sila ng tubig, sasabihan na dahil sila nagsiserve kaya, igo silang available na bottled water. So, kung tutuusun, kadagdagan na naman ng gastos naman sa tuya mga kay Manwa, constituents, mga customers ng sa syudad Canaga, na siyempre, pag nag-order ka ng pagkakan, dapat may tubig. Kaya lang, sasabihin, mayo nga kami pag-serve ng service water, ang yaon nga bottled mineral water. So, mabakal sinda, additional costing nga naman. Hindi po Kagawad para duman po sa may mga pwesto or para duman din sa mga restaurant lang na Darakula or ano po ano ang hagop kaning ordinance na ditabi Kagawad? Ang covered tabi kani yung proposed ordinance sigabos sa mga establishment, lalo na sa mga yaw sa food industry, itong mga restaurants, food courts, fast food chains, mga karinderiya, as in mga bars na nag-offer ng pagkakan na dapat igwas silang isa-serve na free potable drinking water. Kasi importante baga sa satuyan tubig na pag nagkakang kita, dapat mag-inom ng tubig, tanganing maiwasan ng mga komplikasyon sa helang, sa diabetes, sa puso, as in sa kidney. So dapat igong pig-serve na araw kayan. And pighiling ta na mayo pang national law na nag-govern kaniyo, alagad pighiling ta man na saro man na human rights ang na pagsaribihan ng tubig ang mga customers. Ta siyempre baga pag-aapod ta nga ng valued clients iyan na nagdyan sa imong establishmento. So nag-order siya ng pagkakan, nagasto siya. Dapat simpleng kortesiya man lang, respeto na dapat igwa kitang ika-serve na drinking water. Ano po ini Kagawad, talagang literal na yung bottled water o pwede na yung bagang nasa pitsil lang? Ano tabi ang kaning ordinance na ni? Bako man siyang itong bottled water, kasi syempre kadagdagan na cost niyan sa negosyo. May sadiri kang negosyo. So at least may pig-serve na tubig, either igwaning water station, itong water jug, or water dispenser, or pitsil na pig-serve, na pwede magamit ka sa tuwing mga consumers. So, iniman kang pigigibutan si ordinansa, nagtaon ng komento ang City Health Office na dapat kung ma-serve ng tubig, itong talagang
malinig na sigurado kitang mayong bakterya. Kasi sabi nga ni Duman na dapat mabakaling mineral or drinking water sa mga water refilling stations na accredited kang syudad kang Naga. Kasi ang kagayunan man kaniyo, kung duman nagbabakal sa water refilling stations, namomonitor iyan kang City Health Office kasi may regular silang pagkakandak ng mga inspection duman sa bacteriologic sampling kan sa indang water supply, water na pigtatao sa mga customers. Okay. Ang tatamaan po palang kani Kagawad Jess, ining mga restaurant, yung mga food business na they talaga nagsiserve din na tubig. Igwa talaga kayan Igwa kayan. So talagang mabakal ka Mabakal ka talaga. So dagdag bawas naman yan duman sa imong budget. Kung talagang budgetarian ka, ang sarong bottled water, tulo ka mong mabaranga-banga na lang sabi Kagawad. Ano po? So tatamaan talaga kayan. Ining mga establishments na talagang laging ugali na gano'n talaga yan, na gano'n lang ihinayang sindang libreng tubig sa mga kliyente tabi din na Kagawad Jess. Iyo tabi, tighiling ta kay igawang mga negosyante na talagang ang pag-isip na sana pagnegosyo dahil na pag-isip si at least ito man bagang pagtao maning courtesy sa indang mga valued client. Although pighiling taman kadakla nagsiserve na, pero mas pa rin na igong ordinansa tanganing igong nag-govern sa pagpasunod ka na yung arog kaning sistema na ang mga nag-engage sa food business na mga establishments, kabali dyan ang mga food courts, mga canteens, mga bars, dapat mag-serve ng potable drinking water. Sa mga consumer, siyempre, naka-encounter halimbawa, naka-encounter sa rong restaurant na dahil sinaptig serbihan arong kaya na bottled water o kaya yung drinking water tabi Kagawad. Ano sinda mariklamo sa insinda mariklamo tabi kay Kagawad, ano ang proseso kayan? Siyempre, may ordinansa kaya naga dapat igwang tubig. Ano po ang proseso kaya na tabi Kagawad Jess? Ang nakatas po ang pag-implement ng ordinansa sa City Health Office. So, pwede po naman magpa-easy sa Sanitary Division ng City Health Office. Ang mga penalidad po digdi sa mabayular not reprimand. Kung i-call mo na si attention kang pagkagsadiri kang food establishments na igwa kitang existing na ordinance once na na-approve na iniyo. And panduwa sa second offense, 4,000 pesos. And third offense, 5,000 pesos. And possible revocation kan sa indang business permit to operate. Matindi kaya dapat pala si mga business owner kani may mga restaurant na Kagawad mag-comply sila kayan. Yung sabi, sa kapigiling ta lalo na ng mga fast food chains sa iyan po baga may man sa minuninda ang tubig. So kay pon paghagad. Pero sa ngunyan pigiling ta dapat na dawa din naghahagad ang customers igwang automatic tanganing lalo na sa mga fast foods dahil sabi baga ang calories kapag kakarakan kan sa mga consumers. So dapat after magkakaning mga big order na pagkakansa sa inda, mag-inom ng tubig tanganing malikayan ang mga komplikasyon ka mga helang na pwedeng makuha. Saka kay to ang gigirumduman ko kan baka pag sinabi ko kayan kapanahonan ta baka sabi ko kaparadagog may gurang nakita kay to bagang mga restaurant tabi Kagawad pag tukaw mo nagsiserve tulos tubig ano kay to po baga tanda mo pa yan na Kagawad Jess pag nagtukaw mga arken mo yan igwa pa man Crown Hotel baga iyo pag nagyang ka sa Crown di ka pa na order nagsiserve tulos ng drinking water. So, sana arog maging konsepto siriman kong yan mga fast food chains na igwa na sila ng drinking water station. Ang nangyayari, ang nagpaabot sa mga informasyon na igwa mga fast food chains na mahagid ka ng tubig pero salit-salit ang baso. So, minsan nakakaptarak ang baso ng paghagad. Pero kung may water station sila,
let's say, water dispenser, Mhm. si customer, pagkatapos niya nag-order siya ng soft drinks, Mhm. pagkatapos niya maubos si soft drinks niya, pwedeng iyon na sana ito ang gamitin na baso kan customer Iyo. sa pagkuha ng tubig. Correct. Ito talaga igwang mga food chain din na na sara dito ng baso na pag-arog sa tong Dracula kagawad dapat mga kay to, mga 10 kay to. Iyo, oo. Pag naghagad ka, makakasampulong balik man si Oo. service crew kang fast food chain. Oh. Pero okay ba yan? Para sa Indo po, okay ba yan? They din daw pwedeng sabihin, uy, Dracula Indo nito, baso din daw. Iyo, kailan magiging hassle man yan naman sa side ng mga staff, sa side ng crew na pabalik-balik dahil sige hagad din tubig dahil kulang man nga ng pagtatao. Pero kung may ang kagayon ng guta digdi, igwa man kitang provision naman na pwede magulag ng water station. Yes, opo. Pero in fairness, mambaga, pag naghagad ka dyan sa araw kaya, automatic ba sila? Pero kay Paul mo, kay maghagad pa kay, talaga kagawad, kay Paul mo pagsabihan, bako baga itong automatic na pagtukaw mo, baga hihilig ka na orderon mo, nagtitigis na siyang tubig, partner. Iyo baga, bako nga araw sila kayo nako. Kaya magayon po yan, kagawad, kumbinsido ako dyan para ma-refresh, maibalik yung dati talagang service kan mga mga establishment tabi kagawad Jess. Paano mo naisipan yan, Palan? Igwa nagpaabot sa tuwan ng mga complaints and kang kita nag-research, may paning national law na igwa na pwedeng ipasunod digdi sa tuwang syudad. Kaya naisipan ta mag-filing ordinance dahil igwa man mga nakakaulay kita na arog ka mga canteens ngaya, po. igwa may mga water station, igwa mga food courts na may maning water station, so mapipiritan sila magbakal ni bottled water na kadagdagan pang gastos kang lalong-lalo na kang mga estudyante. Sakop kayo ng mga kantin sa eskwelahan. Iyo tabi. Igwa ko bistadong araw kayo na mabakal ka talaga eh. Anyway, oy, digdi kita sa iba pang bareta tabi kagawad Jess. Kamusta po ang housing program kang Naga City? Aram ko saro ka po diyan sa aktibo diyan po sa mga housing project na sa Naga tabi kagawad. Iyo po, sa presenting sanggo ng paglungsod po kitang chairman kang Committee on Housing and Settlements. So pagtuko po baga ni Mayor Lenny, doong beses na nakapag-release ka mga land title sa mga beneficiaries kang tabay sa kauswagan program o itong socialized housing program kan sa tuyang gobyerno lokal, enot kang September, sunod kang December. So yun yung sa paagi kaniyo na-encourage to si may mga bayaran, may mga moros, so may mga arrears sa indang mga pig award na lote kang gobyerno lokal na magbayad tangay ma-process naman sa indang land title. Dugang pa sana idagdag ko na ipaisita sa mga beneficiaryo kang socialized housing project kan sa tuyong gobyerno lokal na hasta November 4 ang pigtaong condonation para duman sa indang mga penalties na babayadan sa indang mga daga. So may mga moroso po, pwede kita magbayad hasta November tanganing ma-waive po si penalties. So igawa na silang principal sa ka-interest. Pagpigali po ang penalties, nakulang bagay po yan sa kabawasan sa inyong mga babayadan. Iyo po, iyo. Hanggang lang pala, haloy pa man pala, November 4, ano po? November 4, 2026. Kaya si may mga obligasyon mga utang, si may mga obligasyon dyan, dikit-dikita na, kagawad? Para... Itabi, tanganing pag-abot kang November, zero balance na sinda. Pwede na ma-process ang sa inang land title. Sa katunayan, kang nakalipas na session regular kang Tuesday, igwa kitang pig-aprobaran na 10 resolution na pig-authorize si Mayor Lenny na mag-enter and sa sarong deed of sale duman sa mga kumpleto na ang bayad sa inang mga daga. Tanganing ma-process na ang mga land titles. And hopefully, sa masunod na pag-release ka mga land titles, mas dakol-dakol ng mataunan. Sa araw mo baga, medyo nakalipas ng mga taon, daing gayo na aksyonan tulos. Ngunyan, pighinguwa sa administrasyon ni Mayor Lenny Robredo na ang pag-release kang
mag-assign ng land titles. Siyempre may proseso po baga sa Registry of Deeds. Iyo po. So, iyan po dahil maray ang coordination kang presenting administrasyon sa ROD, napaprocess po tulos yan, and sa hiling ko lampas ng 1,000 ang taon na ning land title sa duwang petsa na nagkaigwaning land title distribution. Hindi po kagawad Jess na natatawalan pa din mga land title. Ini si mga haloy na po na na may nagkapotit, may mga lote. Ano po? Ganyan po si pagtukaw ni Mayor Lady, nag-open po kamo sa mga taga-Naga na matawalan bampung araw kaya ng lote digdi po sa administrasyon ni Mayor Lady, kagawad. Sa ngunyan, day pa po kita ng ako ng bagong application. Okay. Dahil iga pa mga pending na 6,000 applications sa Housing Settlements and Development Office. So, ang pagkita po, nag-file kita ng resolution na nagkakaigwa ng moratorium. Gusto mong sabihin, nagpundo mo na pag-ako ng mga bagong aplikante dahil ito mga nakapending, dapat sinda mo na mainot. So, abot naman baga na magparaako sila ng aplikante tapos magkakaigwa sila ng false hope o paglaob na matatawalan man sinda. Pero dahil igwa pag mga nakapila, iyo mo na to dapat na maging prioridad kang gobyerno lokal. So, kung nag-meeting kami last Tuesday man sa Housing Board, sabi ni Mayor Lenny, hopefully before the end of 2026, pwede na mag-ako ng mga bagong aplikante para sa housing program kang gobyerno lokal. Sa pag-aasikaso man na itong mga pigbakal ng propiedad kang gobyerno lokal, ma-develop ang infrastructure tanganing pwede nang may award naman sa mga pending applicants kang sa tuyang programa. Wow, very informative tabi yan na kagawad Jess na sinabi mo parang duman sa mga taga-Naga na nag-aasa na makakuha man sindang pabahay, libreng pabahay hali po sa syudad tabi kagawad Jess. O matawan ng pong titulo. Po, ako lang pong bagay yan na sinabi mo na dahil mo nag-ako ang syudad, kadakol pa pong nakapending. Ano po? Iyo tabi, masakit po baga na ang isip ng tao ay nag-apply nag-aasa. Pero di pa kami natatawanan. So, Nag-aasa. abot na magtaon ng abot ang paasahon ang mga aplikante na pag nagsabit sinda, dapat matawanan tulos. Yes. Okay. Kagawad Jess, thank you very much sa oras. Duman sa mga kababayan ta na halaton ta pa ang masunod na libreng beer sa mga resto bar, bagong tubig. Baka permi ka kanya on sa resto bar. Dahil sarong lang na battle na, sarong buti lang. Okay, Jess. Pag nag-order ka ng sarong dosena, libre ang saro. Yan lang. Date na kayang, date na kaya. Okay, kagawad, thank you very much po. Mabuhay ka. Ingat. Salamat tabi, kabanat sa mga paradangog kang sa registration ng BBS, DWLB. Okay, salamat po, kagawad Jess Albios Makatugang. Sabi ko si kagawad Jess Albios, saro yan sa mga working city councilor partner. Gabos ba nagtatrabaho ng mga kagawad sa syudad? Kaya lang si kagawad Jess ang sa iyang trabaho partner. Ginigibo mo na partner bago siya nasalita. Bako ang iba dyan, salita muna bago gawa. Siya, gawa muna bago salita. Yan ang the best kay kagawad Jess. Si Benji Rivera, Radyo Banat. Si bistado ko kaya bagaye, how mo na bago project. Pero si kagawad Jess, pagkatapos kan sa iyang mga trabaho, sa kanya po pigsasabi sa publiko. Araw dapat kaya ang mga public servant. Oy, nakaraos kita Ang coordinator ko yan si Boss Aye Camarote.
Si Junil, ano mo yan? Ano niya? Day off? Day off ni Boss Junil. May barin pa kamuyi, may mga day off, ha? Ay balat na si Boss Stephen Fabis. Makatugang ako si Benji Rivera. Mabalos ka sa inyong pangatabay. Basta Bareta, sigurado labanan ang fake news. Si Benji Rivera. Radyo Banat. Sa umaga, isa sa mga pinakikinggan, Radyo Banat Extreme. Mula sa awit 119:64, ang lupa o Panginoon ay puno ng iyong kagandahang loob. Ituro mo sa akin ang iyong mga palatuntunan.